kitang duguan yung ulo ng biktima natin. It's either hinampas ng baril or binaril doon mismo sa loob ng sasakyan. Lumantad na sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ang dalawa umanong saksi, na aktwal na nakakita sa beauty queen na si Catherine Camilon, habang ito ay duguan sa loob ng isang sasakyan bago ito tuluyang nawala. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, lumantad sa kanila ang dalawang saksi, at nagbigay na rin ang mga ito ng affidavit. Positibo ring kinilala ng dalawang saksi ang pulis, na itinuturing na person of interest, sa pagkawala ni Camilon. Ayon sa kanilang salaysay, nakita nila ang pulis sa isang subdivision noong gabing nawala si Catherine. Nasaksihan din daw nila ang duguang biktima, na inililipat mula sa sasakyan ng pulis patungo sa isa pang sasakyan. May 2 hanggang 3 kasamahan nila ang pulis, na person of interest, at isa umano ang personal driver nito. Ayon pa sa dalawang saksi, tinutukan sila ng baril ng mga kasamahan ng pulis, at pinagbantaan. Samantala, batay sa nagpapatuloy na investigasyon ng CIDG, kinumpirma nilang may relasyon si Camilon at ang police major, na sinasabing person of interest. Ang anggulong ito rin ang tinututukan ng mga awtoridad, sa posibleng dahilan ng pagkawala ni Catherine Camilon. Field office natin sa Batangas CIDG, after a few days na nanawagan kami sa FB page namin, to look for witnesses, no? Kasi base sa ebidensya natin ng CCTV footages available, ay putol po at hindi na natin nalaman what happened to the victim noong 9:31 na October 12, base sa last footage po. Actually, ma'am, based doon sa evidence, na initial evidence na CCTV footages na nakalap ng ating Batangas PNP, biglang we lost track of the vehicle kung saan nagpunta. Around 9:31 p.m. na October 12, gabi po yun. When the case was turned over to us last October 23, nagkaroon po kami ng backtracking at minarapat namin humingi na ng tulong sa community, no? Kaya mayroong nag-surface, and it takes a lot of, siguro several days of persuasion for them to give their personal accounts doon sa after nung sa nangyaring insidente. Base sa salaysay nila, ma'am, galing po sila sa, nakita po yung dalawang sasakyan. Yung unang-una yung victim's vehicle na Nissan Juke kulay silver, nakita nila nakaparada sa isang kalsada, tabing kalsada sa may Bawan, Batangas, na meron naman nakaparadang isang SUV din sa harapan na CRV. Then from there, tumabi yung dalawang witness natin, isang nakamotor at isang backride, at nag-umihi sa tabi. At the same time, hinaga ng headlight nila yung aktual na pagbuhat ng isang babae, base sa suot ng biktima, ay nagmamatch naman, na laylay na yung braso, ulo, at duguan, at isinakay doon sa likod na bahagi ng Honda CR-V. Walang malay na po at medyo duguan sa bandang ulo hanggang sa pababa, at nakalaylay na mga braso nang isinakay sa inilipat sa isang CR-V, no? Na nakaparada sa Nissan Juke. Ma'am, yung victim's vehicle na Nissan Juke na SUV, na-establish na po yung registered owner po, no, na taga Binangonan, Rizal. At base po sa pag-iimbestiga ng ating Highway Patrol Group 4A, ito po ay naisalin through deed of assumption ng loan. Kasi under financing po yung Nissan Juke. So, iba ang may-ari hanggang naisalin sa isang individual na ang ginawa po ng ating HPG, ma'am, ay kinasuhan po yung kumuha ng sasakyan ng initial carnapping case. As to the question, how the said vehicle napunta doon sa babae, sa ating biktima, ayan po ay patuloy na ina-establish ng ating Highway Patrol Group. Kasama po yan sa
task group na binubuo dito sa Region 4A. Sa tigil, ma'am, yung nabanggit ko patuloy po nating hinahanap ngayon na pagtulungan po tayo sa lahat ng Provincial Director ng Region 4A ng Police Regional Office 4A, conduct massive checkpoint at scouring operation kung saan may makakita baka sakaling na-abandoned yung itong naturang CRB. Kasi considering, ma'am, we made this pronouncement, itong breakthrough sa investigation few days ago. So, tinignan namin, ma'am, baka sakali kami, no? Sa tulong din ng community na baka sakaling makita namin yung CRB. Actually, ma'am, based on their statements, nang bumaba yung back rider, yung nakasakay sa motor, habang umiihi yung isa, biglang lumapit yung nagmamando sa pagkakarga, no? Sa pag-transfer ng katawan ni ng baba, ng malay. Tinutukan sila ng baril at sinabihan na, anong ginagawa? Umalis na kayo dito. Yung madamay dito. So, very vivid yung recollection nila, ma'am. Kaya it took them several days na ma-convince namin to help us in the investigation kasi sa takot nga po. Yes, ma'am. Yan po yung meron na po tayong pangalan. We consider yung suspect already. At meron po tayong ongoing efforts dyan. Ito po ay isang civilian. Hindi po ito yung police officer na natukoy na initial person of interest po natin. Actually, ma'am, yung basis ng salaysay ng testigo ay they have identified the civilian person, no? Hindi po siya police. Pero meron pong dalawang nagbubuhat na hindi niya naaninagan ang mukha. No? Isa lang, base po sa ating intelligence research, medyo associated po itong na-identify doon sa initial POI natin na police officer. We have a good lead. Yun nga lang, ma'am, no, nahirapan tayo to how to convert lead into evidence later on. Maraming speculations na nagpo-float ngayon. So sabi ko nga, if only we can convert easily those speculations into evidence, we can surely solve the case right away. So yun nga, ma'am, we want to make sure that we can have an airtight case later on, no? Pag nag-file tayo. Base po sa dalawang kanyang binigay na statement. Una, ma'am, he was made to explain by the Provincial Director ng Batangas PNP, and nakita natin doon, we received a copy, puro general denial that he was on duty during that time. Sa CIDG, we invited him, and voluntarily he gave his statement, at ang sinabi niya ay nasa duty din. Nang tinanong namin paano niya kilala niya ba itong biktima natin, ang sinabi niya lang ay ito ay naimbitahan minsan sa flag raising ceremony itong biktima natin sa isang visitors program na flag raising ceremony sa naturang kampo. At ito po ay isang naging guest of honor speaker. Negative po, ma'am. Dagdagan ko na rin po, nakausap ko na rin po yung nanay at yung kapatid ni Catherine Camilon. Nang tinanong ko po yung specific question na yan, dininay po nila na merong special relation or affair yung Camilon at saka si naturang POI na police officer. Allegedly na itong nawawalang beauty queen, bago mawala, she was able to tell her friend na magkikita sila itong person of interest. At allegedly, meron silang kumbaga love relationship. Let's say boyfriend niya itong suspect natin. So, yun po yung tinututukan namin. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.